po natin ang ating gagawing pag-aaral. Sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang salitang attitude. Attitude. Malaki kasi ang kinalaman po ng attitude para maging successful tayo sa buhay. Maraming marurunong, maraming matataas ang marka nung sila po yung nag-aaral, pero dahil hindi maganda ang attitude, tinatalo po sila ng mga average students at sila po yung umunlad sa buhay. Now, bilang Kristiyano, kailangan po nating magtiwala at umasa na meron talagang magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Dapat positive yung attitude natin dyan. Walang duda na gusto ng Diyos na pagpalain po tayo. Amen? Ganun pa man, kailangan meron tayong attitude of gratitude. Ang pagpapanatili po ng ating positive attitude ay nagpo-position sa atin na matanggap ang blessings ni Lord sa buhay natin. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay maintaining a positive attitude. Sabi nga po ni John Maxwell, isa po sa kinikilala ko at hinahangaan na pastor at positive speaker ay si John Maxwell. At ang sabi po niya, your attitude will determine your altitude. Meron din po akong naalala na nagsabi ng ganito, your attitude can make or break you. So depende talaga sa attitude. Kaya ang attitude po ay may tuturing natin na small thing that can make a big difference. Balit lang siyang bagay kung titingnan natin pero malaki talagang naghagawa nito na difference sa buhay po natin. So, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos, i-adjust natin ang ating attitude na kailangan at dapat po nating i-adjust. Kailangan magkaroon talaga tayo ng change sa ating attitude. Naparito po si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. Remember, yung nakasulat po sa Book of John, chapter 10, verse 10, sa New King James Version. The thief, ang sabi ni Jesus, meaning si Satan, does not come except to steal, and to kill, and to destroy. Ang sabi ni Jesus, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So hangad po ng Diyos na magkaroon talaga tayo ng buhay na masagana. Hindi lamang sa pananalapi, hindi lamang sa ating kalusugan, kundi sa matatag at masaganang relationships na meron po tayo. Ang mga relationships na ito, ang connection po natin sa iba na makakatulong sa ating paglago at pagmature ng ating buhay Kristiyano. So mahalaga ang mga relationships na ito. Nagsisilbi siyang connection. Mayroon pong dahilan ng Diyos kung bakit ikinokonekta niya tayo sa ibang tao. Ngayon, ang attitude natin ang magdedetermine kung paano natin palalaguin ang relasyong ito. Kapag malakas o mas malakas, mas malusog, mas matatag at mas malapit ang ating relasyon sa Diyos, then mas mapagkakatiwalaan niya tayo sa maraming bagay. You see, ang buhay po natin ay dapat maging patotoo sa ibang tao. Kaya mahalagang i-check po natin ang ating attitude, especially so dahil tayo po ay mga lingkod ng ating Diyos na buhay. Tayo ay kanyang mga representatives, tayo ay kanyang mga ambassadors. Ang kagalakan po ng pagkakaroon ng masaganang buhay ay umaapaw yan at umaagos po yan. Kagaya po nung inanoin si Aaron mula sa ulo, bumaba sa kanyang beard hanggang sa kanya pong garments, hanggang sa ito po ay dumaloy, umagos po dun sa maraming tao. Ang ibig ko pong sabihin ay nakakahawa po ito. Okay? It is contagious. Ang buhay mo ay dapat magkaroon ng impact sa iba. Kung paano ang buhay ni Jesus at ng iba pang mga great men and women of God ay nagkaroon ng impact sa buhay mo. Malaki ang impact nila sa atin, di ba? Kaya nga nabago tayo Look beyond your circumstances and see yourself living life to the fullest. Huwag nating isipin na porke tayo ay ipinanganak na mahirap. For example, ang magulang natin mahirap, mga lolo't lola natin mahirap, namatay silang mahirap, kaya tayo, ganun din ang kasasapitan natin. Hindi po totoo yun, kapatid kaibigan. We must maintain a positive mental attitude at all times. Now, ang magandang attitude po ay susi sa pagkakaroon ng magandang buhay. I'm sure kayo po ay mag-agree sa akin. Kadalasan, positibo ang mga taong nagtataglay nito sa pagharap sa mga pagsubok at problema. Kapansin-pansin na masayahin po sila. Iba talaga yung aura nila, yung mga positive people, yung mga taong magagandang attitude. On the contrary, ang mga taong mayroong hindi magandang attitude ay kadalasan kasing negative ang approach sa buhay. Wala ngang problema ginagawang may problema. Malit ang problema, pinalalaki ang problema. So ibang-iba, hindi nila nakikita yung solution sa problema, nakikita nila yung problema sa solusyon. Big difference. Malungkutin sila at stressful ang kanila pong buhay.
So ang relasyon natin sa Diyos ang magdedetermine ng klase ng ating pamumuhay. Gustong nakawin po ni Satanas ang kagalakan natin. Gayunpaman, hindi niya ito mananakaw, maliban kung siya'y pahihintulutan natin. So wag na wag mong bubuksan ang pintuan para kay Satanas, para tayo kanyang malinlang o madaya. Dapat laging sarado ang ating pintuan para sa kanya. Hindi siya welcome sa buhay natin. Kasi tanging kasamaan lang natin, tanging yung paghihirap lang ang idudulot niya sa atin. Nanakawin niya lamang ang ating kagalakan, aagawin niya ang ating peace, papatayin niya ang ating pananampalataya hanggat maaari, wawasakin niya ang buhay natin. Yan lang talaga yung kanyang purpose sa life niya. Now, tandaan mo ito kapatid, susubukin ang attitude ng bawat isa sa atin. Okay? Now, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9 sa Amplified Version, nakasulat po, "For this was my purpose in writing you," sabi ni Paul sa mga Christians sa Corinth, "to test your attitude and see if you would stand the test, whether you are obedient and altogether agreeable to following my orders in everything." So itetest talaga yung attitude natin every day. Hindi natin napapansin, laging tinetest po yung attitude natin. Now, ang masamang ugali ng mga Israelita, for example, ang humadlang sa kanila para maranasan nila yung masaganang buhay. Nasa totoo lamang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sa Numbers chapter 13, verses 26 to 33, sa New King James Version, nakasulat po, "Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, 'We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit.'" Pagdating sa verse 28, nakasulat, "Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there." Mga higante po ito. Verse 29, "The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan." Sa madaling salita, ang nakikita lang po nila ay yung, kumbaga, problema. Yung magiging problema nila at nakakalimutan na nila na meron silang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Then sa verse 30, "Then Caleb quieted the people before Moses and said, 'Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it.'" Naging timpa nga po natin to sa ating anniversary. Sa verse 31, "But the men who had gone up with him said, 'We are not able to go up against the people, for they are stronger than we.'" Negative ang attitude. At sa verse 32, "And they gave the children of Israel a bad report of the land, which they had spied out, saying, 'The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants.'" Kumakain daw ng tao. "And all the people whom we saw in it are men of great stature," mga higante. Sa verse 33, "There we saw the giants. The descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight." So ikinonsider nila yung kanilang mga sarili because of their bad attitude as grasshoppers o mga tipaklong. No? Yun ang paningin nila sa kanilang sarili. Wow, grabe naman, ano? Masama talaga ang attitude nila. No wonder ang generation na ito ay hindi talaga nakapasok sa land of promise. Tanging yung generation lamang o yung mga kasamahan lang ni Joshua at saka Caleb at mas bata sa kanila ang nakapasok po sa promised land. Nang makita po kasi ng 10 espiya ang mga higante na nakatira sa lupang ipinangako ng Diyos, naisip nilang tsak na papatayin lamang tayo ng mga ito. Kaya sila po ay nagbigay na ng negative report sa mga tao. Nakalimutan nilang mas malaki at mas makapangyarihan ng kanilang Diyos kaysa sa pinakamalaking higanteng lalaban sa kanila. Doon sa land of promise, pinangako na ng Lord, inyo na yan. Kaya lamang talaga hindi bibigay ng Lord, kumbaga on a silver platter, meron silang pagdaraanan. Itetest ang kanilang attitude. Kung panghahawakan ba nila, titindigan nila yung salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, o sila po ay, kumbaga, matatakot na lamang. Now, kapatid kaibigan, mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anumang kinakaharap mong pagsubok ngayon. Now, si Caleb ay nagpakita ng positive attitude.
Sigurado siyang tatalunin nila ang mga higanteng nakatira sa lupain. Wala siyang duda dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Dahil sa masamang attitude ng 10 espiya, alam niyo kung ano nangyari? Ang dapat sanang 11 araw lamang na paglalakbay patungo sa Promised Land ay inabot po ng 40 taon. Grabe, no ha? Ganyan din po ang gagawin ng negative attitude sa atin kung hindi tayo magbabago ng pag-iisip, ng pag-uugali. Si Joshua at si Caleb ay nanatiling positibo sa kanilang situation. Now, kapatid kaibigan, minsan ang tanging kailangan mo ay isang tao na makakasama. Parang si Caleb, kailangan niya si Joshua. O parang si Joshua, kailangan niya si Caleb. Dalawa lang sila na makapareho kayo ng paniniwala tungkol sa Diyos. Tama po yung naging attitude ni Caleb at sinabi sa kanya ng Diyos na gagantimpalaan siya nito. Kaya nga at the age of 85, actually, hindi nalimutan ng Lord yung pangako kay Caleb at ibinigay sa kanya yung bundok para kanyang panirahan. Now, kapag iaayon mo ang iyong pag-iisip sa pag-iisip ng Diyos, definitely, madidevelop mo ang isang bago, isang positibo, at isang magandang attitude. Doon po sa Book of Romans chapter 12 verse 2 sa Amplified Version, nakasulat, "Do not be conformed to this world," meaning this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, be changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. So kapatid, napakalaga ng ating pinag-aralan. It's about maintaining a positive attitude, a good attitude, because we have a good God. Ano po? And always remember po yung ibang naging karanasan din ng mga biblical characters of old, kagaya halimbawa ni Noah, although wala pa pong ulan noon, silang naranasan but he built an ark, a big ark, na naglaman po ng iba't ibang uri ng hayop, dala-dalawa, pares-pares. Despite the fact na siya po actually ay uh, kumbaga kinakantsawan ng mga tao hindi ba? Pero hindi siya natinag. Hindi siya tumigil. Ginawa niya talaga with a good attitude yung pinagagawa ng Lord sa kanya. At nagtagumpay siya. Nabuo niya yung ark. Sinakyan nila ng pamilya niya. At sila lamang ang nakaligtas. Whereas yung the rest of the world, hindi sumakay doon. Pinagtawanan lang si Noah. They died in the flood. Hindi nga po ba? Nehemiah is another good example with a good attitude. Siya po ay isang cupbearer lamang, isang taga-timpla lamang ng alak ng hari. Pero dahil sa kanyang good attitude, nagawa niyang buuin, itayo yung walls of Jerusalem kasama na po yung mga gates nito in a record time of 52 days. Marami pong tumutulig sa kanya. Nandiyan si Sanballat, di ba? Pero hindi siya nagpatinag because maintain niya yung good positive attitude niya. So dito pa lamang sa dalawang examples na ito, pangatlo na nga po itong ating binasa ngayon, di ba? Na kailangan talaga nating maipakita na tayo merong good attitude para mabago talaga yung takbo ng buhay natin at magtagumpay po tayo rito at magamit po tayo ng Panginoon. Di ba? Sa ikalalago ng kanyang gawain dito po sa lupa. Ang dami pa actually examples Hindi mabibilang Nandiyan po yung mga sila Ezra, nandiyan sila at kung sino-sino pa. Hindi po ba? David is another good example, of course. Takot lahat ng mga Israelita na lumaban kay Goliath. Takot sa iisang higante lamang. Mas kinatakutan nila si Goliath kaysa sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Even Saul, the king, was so fearful of Goliath at nagtago siya sa kanyang tent. Only David, the young lad, yung binata, binatilyo, ang talagang merong good attitude na harapin si Goliath dahil alam niya sinasamahan siya ng Diyos. At kapatid kaibigan, walang duda ng bawat isa sa atin ay sinasamahan ng ating Diyos. Kaya lamang minsan, we are caught unaware sa mga patibong ng kaaway at instead na magkaroon tayo at ma-maintain natin ang good attitude, tayo po'y nagkakaroon ng bad attitude. At yan ang ginagawang kasangkapan ng devil para sirain talaga yung testimony natin, sirain talaga yung faith natin. We must always observe a good attitude in any circumstance. Kaya kapatid, sa gabing ito, magnilay-nilay ka bago ka matulog. Pagising mo sa umaga, kamusta na ba ang attitude ko? Dapat ko bang ipagpatuloy yung aking mga bad attitudes, yung pagiging negative ko? O I might as well
develop a good attitude, at i-maintain ko ito. All for the glory of God. Mas magagamit tayo ng Panginoon at magiging mas pagpapala tayo sa maraming tao if we will have a good attitude, a positive attitude. Lord, we thank you again for what we have just studied, Panginoon. Salamat po ng marami sa presence ng iyong Holy Spirit. Mangusap ka, my Lord, sa mga taong nakikinig ngayon sa iyong salita. Bigyan mo sila ng good, positive attitude, yung mind of Christ, Panginoon, upang hindi kami mailigaw at malinlang ng kaaway. Salamat po dahil alam namin meron kang greater plans para sa buhay po namin, good plans para sa buhay namin. At alam namin, Panginoon, mangyayari lamang ito, kaysa sa katuparan lamang namin ito, kung mame-maintain namin yung aming good communication sa iyo at sa iyong word at magkaroon kami ng good attitude. We thank you again. We bless you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.